Praise God. Isa pong pinagpalang hapon, pinagpalang araw sa buhay ng bawat anak ng Diyos. Pakisabi sa iyong katabi, welcome. Ayan, sa araw na ito ay patuloy nating dadakilain at pasasalamatan ng ating Diyos na buhay. Kaya po ang bawat isa ay inaanyayahan ko na tumayo. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Come on, people of the Lord, yung malakas na palakpak na magbibigay ng karangalan, matatawag ang pansin ng ating Hari na nasa langit. We give you praise. We give you glory. We give you worship. We give you adoration. We give you honor. We welcome you, Holy Spirit, in this place. We welcome you. We welcome your glory. We welcome your heart in our midst, O Lord God. You are the source of joy. You are our source of strength. You are the source of life. You are the source of love. You are the source of everything we need, O Lord God. That is why we come once again, O Lord God, at your feet, O Lord God. We will glorify your holy name. Sa araw po na ito, Panginoon, anumang mga balakid sa aming kalagitnaan upang hindi namin maabot ang iyong puso, anumang mga balakid sa aming puso, O Lord God, upang hindi namin ikaw maranasan, Lord God. Sa oras po na ito ay pinapawi na, Lord God, ng inyo pong presensya. Pinapawi na, Lord God, ng inyo pong kaluwalhatian, O Lord God, because your glory is in this place. Your presence is in this place, O Lord God. As your people gather, O Lord God, as your name be exalted, O Lord God, reveal yourself, O Lord God. Reveal your heart, O Lord God, and allow us to meet you today, O Lord God. Huwag niyo pong paintulutan that we will come out in this place, that we are still the same, O Lord God, but we will come out in this place, O Lord God. There is a brand new thing, O Lord God, na idineposito mo sa buhay ng iyong mga anak, O Lord God. Salamat, Lord, sa tagumpay. Salamat, Lord, sa gagawin mo po sa araw na ito, Panginoon. Binibigay namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang bawat matagumpay na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Glory to God, glory to God. At sa araw na ito, we will declare the praises of our King and we will say nothing is impossible. Amen? Sige, palakpak natin ang ating kamay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Takpak natin ang ating kamay. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Minsan pa po nating ipikit ang ating mga mata. And let us raise our hands to our Lord and King. We bless your name, Jesus. We bless your holy name, Lord, and we worship you. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. You give life, you give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. You give life, you give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. You give life, you give life, you
Blessed is your name, and great are your works. That is why we are worshiping you. We've seen what you can do, O God of wonders. Your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. A God of revival. Let hope arise. Death has overcome. You've already won. A God of revival. You rose in victory, and now you're seated forever on the throne. So why should my heart fear when you defeated? I will trust in you alone. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. All things. There's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. There's no prison wall. There's no prison wall you can break through, no mountain you can move. Things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. There's no prison wall that you cannot break. There's no prison wall you can break through, no mountain that you cannot move. Because all things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. There's no prison. Oh, there's no prison. Whoa, you can't break through. No mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can break, no soul that you can save. Oh, come on, people of the Lord, declare this word to the Lord. There's no reason why you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. Yeah, there's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. The darkest night, you can light it up.
can light it up. You can light it up. A God of revival. Let hope arise. Death has overcome. You've already won. A God of revival. The darkest night, you can light it up. Even in the darkest time, you can light it up. The God of revival, let hope arise. Death has overcome. You've already won. Oh God of revival, there's no prison. There's no prison wall you can, come on. Mountain you can move, all things are possible. There's no broken, there's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. There's no prison, there's no prison wall you can break through, no mountain you can move. All things are possible. There's no broken body, there's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. There's no prison wall, there's no prison wall you can break through, no mountain you can move. All things are possible. There's no broken body, there's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. A God of revival, let hope arise. Death has overcome. You've already won. The God of revival. We run the God of revival. Worship you, Lord. Arabanda setaraba. Once again, my Lord, build our life. Binibuild mo ang aming pananampalataya.
ang restoration, ang revival na ginagawa mo sa iyong mga anak, Panginoon. Ang una mong nare-restore sa amin, Panginoon, ay ang aming pananampalataya. Ang aming pagtitiwalang muli sa iyo, Panginoon, na muli kang gagawa ng dakilang bagay sa aming buhay, Panginoon. Ito ang revival, Panginoon, na sinisimulan mo sa amin, Panginoon, Diyos na buhay. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya, makikita namin ang mga bagay na hindi pa namin nakikita. Maririnig ang mga bagay na hindi pa namin naririnig, Panginoon. Sasagi sa aming isipan ng hindi pa sumasaging sa mga isipan po namin ng mga idea, Panginoon, na galing sa iyo, na magbibigay sa amin ng tagumpay, Panginoon. Katalinuhan, Panginoon, o Diyos, na kailangan namin sa huling panahong ito upang hindi kami maligaw ng namdas, Panginoon, Diyos na buhay. Kapangyarihan na kailangan namin, Panginoon, upang, Panginoon, madaig namin ang gawa ng Diablo sa aming mga buhay. We need that kind of anointing and power in our lives, my Father God. As we preach your word tonight, we pray the empowerment of your Spirit. We pray, my Lord God, to strengthen our faith again. He strengthened our faith again. He strengthened our faith again. Let our fear be removed. Let our doubt be removed. Let our discouragement be removed. Mapalitan ito ng pagtitiwala, ng tapang, Panginoon, na magtiwala sa iyong mga pangako. In the mighty name of Jesus, as you said in your word, come, yes, in the name of Jesus Christ. Shaparababa shenderebebe kamdere shaparabate. Shenderebidamde sererebe kamderebe kamde. Lord, bring us into another level of dimension. Bring us into another level of faith. Faith that can remove mountains. Faith that can remove, hallelujah, evil spirits in our lives. Faith that can remove curse. Faith that can remove sicknesses and diseases. Faith that can remove, in the name of Jesus, troubles in life. Shaparababa senderebe kashenderebe kamderebe kam. Shaparaba senderebe sendere shakarabamderebe kamde. Raise up our faith again. Bring us into another level of dimension. Na nagpapabukas ng pintuan ng langit. Oh God, we pray right now. Build our life upon your love. It is a firm foundation. And I will not be shaken. And I will. Binibuild ng Diyos muli ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa Kanya, na hindi pa siya tapos sa ating mga buhay. Marami pa siyang ipapangyari sa ating buhay. Hindi tapos. Hindi mo pa katapusan dahil ikaw ay nabigo, dahil ikaw ay nagkulang, dahil ikaw ay nagkasala, dahil ikaw ay nagkamali. Hindi pa yan ang katapusan ng iyong tawag. Hindi pa yan katapusan ng paggawa at pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. O shaparaba shendere mindamde. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat, dakilang Diyos. Mananampalataya, Panginoon, na nais mong makita sa amin sa huling panahong ito ay iyong makita sa aming mga buhay. Individual, Panginoon, sa mga oras na ito. Sinabi mo sa iyong salita kung meron ka bang nakikitang sasampalataya sa huling panahon. Lord, ang ibig mo sabihin nun ay malalim na salita. Hindi lang basta pananampalataya na natural faith ang gusto mong sumaamin, kundi isang pananampalataya, Panginoon, na makapagbibigay ng lugod sa iyo. Salamat po, Ama. Take over, Holy Spirit, right now. In the mighty name of Jesus, Holy Spirit, move. Take over in the name of Jesus, and all the people of God, everybody say,
Amen. Praise God. Tayo po yung makakaupo na. Glory to Jesus. Ayan, glory to Jesus. Once again, isang malakas po na palakpak sa Diyos. Hallelujah. Nakaraang Sunday po, ay tinapik po natin ay patungkol sa faith, patungkol sa pananampalataya, na meron 3 kinds of faith, yung little faith na tinatawag, pangalawa po yung great faith. Yung great faith, ito po yung sumasampalataya ka sa kabila ng hindi pa rin mong nakikita ang yung sinasampalatayanan, isang pananampalataya na kahit ikaw ay sumampalataya, na mararating mo yung isang bagay, makakamtan mo yung isang bagay, magkakaroon ka ng resulta sa iyong pananampalataya, umaksyon ka, gumawa ka, nag-seed ka, meron kang mga aksyong ginawa, pero nabigo ka, pero sumampalataya ka pa rin, great faith po yun. Amen? Ibig sabihin, hindi ka tumigil sa pagsampalataya sa Diyos kahit hindi mo pa nakikita o hindi mo nakita ang iyong sinampalatayanan. Pangatlo po ay ang perfect faith, which is naka-align sa will ni Lord. Ang perfect faith ay kapag ikaw ay sumampalataya according to the will of the Father, according to the will of Jesus, siguradong mangyayari ang iyong sinasampalatayanan. Magkakaroon pa rin po tayo ng season ng message sa oras na ito, ng part 2, patungkol sa topic about faith. Ano po? Ito pong pananampalataya na gusto ng Panginoon sa ating makita ay hindi po ito basta-basta pananampalataya na ating kinagisnan noon. Dumadako na po tayo sa panibagong dimension, panibagong level of faith. Marami po kasing religious po ang patungkol sa salitang faith, pero wala pong result, walang manifestation ng signs and wonders and miracles, walang manifestation ng kaluwalhatian, ng kapuspusan, o ng himala na pwede mo makita ng iyong mga mata. Wala kang naririnig na mga patotoo, which is hindi yun ang will ni Lord. Gusto ng Panginoon may makita ka siyang ginagawa sa buhay mo at may makita kang ginagawa sa pamilya mo. Meron kang makita ginagawa niya sa mga tao na sumasampalataya sa Kanya. Hindi yung pananampalatayang wala tayong nakikita. Ano po? Yung may nakikita kang may ginagawa ang Diyos. Yung mapapapraise the Lord ka, mapaparangalan mo ang Panginoon, madadakila mo ang Diyos. Yun yung faith na kung saan na gusto ng Panginoon sumaating pong lahat. Yung may makikita ka, yung may mararanasan ka. Ano po? Marami na po tayong pinagdaan ng pananampalataya. Marami na po tayong kinreate na faith sa ating pong buhay. Pero ang iilang doon nangyari, yung iilan naman po ay hindi. At ang message ng Panginoon na kung saan habang tayo po ay nag-worship sa kanina, ay dinala ako ng Diyos sa verse na ito, sa buhay po ni Pedro sa Mateo chapter 14. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, kinalabutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig, multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Unang-unang word ng Panginoon, which is ang pinakakalaban ng faith ay takot, fear. Pakisabi nga po, fear. Bago pa palakarin ni Jesus siya sa tubig, sinabihan agad ni Jesus ang kanyang mga alagad, especially si Peter, huwag kayong matakot. Bago ka pa niya bigyan ng isang instruction upang gawin ang isang bagay na according to His will, bago ka pa niya palakarin sa himala, ngayon pa lamang sinasabi niya na sa ito sa iyo, huwag kang matakot. Pakisabi sa iyong katabi, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Bakit kaya? Sapagkat nakikita ng Panginoon, Hesukristo, maglalakad si Pedro sa tubig. Pinangunahan na ni Jesus na huwag kang matatakot. Sa isip ng Panginoon, palalakarin kita sa tubig. Pero huwag kang matakot. Ito bang meron siyang instruction sa buhay no, pagagandahin ko ang buhay mo, huwag kang matakot. May gagawin ako sa pamilya mo, huwag kang matakot. Aayusin ko ang pamilya mo, huwag kang matakot. Pagagandahin ko buhay ng anak mo, huwag kang matakot. Ibig sabihin po no, kasi ang takot po ay nagdadala po sa atin. Di po ba, kapag takot ka tumawid, madalas po hindi tumatawid. Takot kang humakbang, madalas hindi ka humahakbang because of fear. Sinabi niya, huwag kang matakot para humakbang ka.
pinapahakbang tayo ng Diyos. Meron kang kinakailangang hakbangin ang iyong mga paa sa another level na gusto ng Lord na hakbangan mo. Pero bago ka humakbang, sinasabi na ng Panginoon sa oras na ito, sa iyo kapatid, kung nakikinig ka sa word na ito, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kasi ang takot po ay magdadala po sa atin patungo po sa desisyon na hindi mo na itutuloy ang desisyon mo. Hindi mo na itutuloy yung tinatarget mo, yung ninanasa mo na gusto mong makamtan sa buhay because of fear, dahil natakot ka na. Ngayon, sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. Narinig ni Pedro yung word ng Panginoong Jesucristo na huwag kang matakot. O sige, kung talagang ikaw yan, hayaan nyo na ako ay pumarian. Pumunta ako dyan sa iyo. At si Pedro nga po ay pumunta. Sumagot siya, halika, come, sabi ng Panginoong Jesucristo. Mula sa bangkay, lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Wow! Marami ilan po sa atin dito nagdedesisyon ng magbalik loob sa Panginoong Jesucristo. Na meron ka ng desisyon na magbabalik na ako sa iyo, Panginoong Jesus. Kung talagang pinababalik mo ko, Panginoon, hayaan yung pumunta ako sa iyo, magbalik loob ako sa iyo. Hayaan mong muli akong maglingkod sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na parangalan kita muli sa buhay ko. At kung meron kang desisyon na muli lumapit kay Jesus, na magbigay ng buhay kay Jesus, sinasabi ng Biblia, huwag kang matakot na magbalik loob sa Kanya. Huwag kang matakot na muling lumapit sa Kanya at muling magtiwala sa Kanya. Huwag kang matakot na muling lumapit kay Jesus at magtiwala na may gagawin siya sa buhay mo. Hello? Amen? Huwag kang matakot. Panginoon, kung talaga ikaw yan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. Sumagot si halika mula sa bangkay, lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Eto, nag-step na po si Peter mula po sa bangka. Hinakbangan niya po ang isang pananampalatayang napaka-imposible. Napaka-imposible po sa isang taong lumakad sa tubig. Amen? Napaka-imposible. Pero humakbang po si Peter. Ito po yung revelation ng Panginoon, yung word ng Lord sa oras na ito sa ating mga buhay. Ang ilan sa inyo hahakbang pa lang. Ihahakbang pa lang ang paa sa another level sa iyong buhay, na hindi ka lang doon sa isang bangka. Ihahakbang mo ang paa mo para makalakad ka sa himala at maparangalan ang Diyos sa buhay mo. Hello? Hindi ka lang nasa isang bangka na kung saan para bang common ritual ang iyong ginagalawan, na paulit-ulit ang iyong buhay, gising sa umaga, gabi, yung parang tumatanda na lang tayo, ganun, paikot-ikot ang buhay. Walang testimony, walang patotoo, walang bunga, walang power, walang glory ng Lord. Hanggang sa makita natin sa sarili natin na stagnant na ang ating spiritual life, ayaw ng Panginoon yun. Pupunta ka sa isang dimension, isang level ng pananampalatang ihahakbang mo ang iyong paa para sa himala ng iyong buhay. Hello? Amen? Pakisabi sa iyong katabi, ihakbang mo ang iyong paa. Pinapahakbang ka ng Diyos, kapatid. Pinapahakbang ng Diyos ang ilan po sa atin. Kung naririnig nyo ang word na ito, humakbang ka, kapatid, sa ibang level ng pananampalataya. Itong level ng pananampalataya na ito po yung pananampalataya na gusto ng Lord na marating natin, ay ang perfect faith. Okay? Ang perfect faith po, naka-align sa will ni Lord. Na kapag ikaw ay sumampalataya, sinabi ng Panginoon, come. Mayroon kang narinig na word ng Panginoon. Meron kang narinig na word, come, halika, sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, come, halika. Sumunod si Pedro kay Jesus sa word na come. Sumampalataya si Peter. Ang pumapasok po ng faith na nirelease ni Peter ay ang perfect faith, kaya nakalakad siya sa tubig. Okay? Meron pong tinatawag na creating faith. Ito po yung present tense natin, kapag past tense po ay created faith. Okay? Marami po tayong kinreate na faith noon sa buhay natin. Ang tawag ay created faith. Lumikha ka ng faith na kahit walang come si Lord. Kahit walang word ni Lord. Kahit walang instruction ni Lord. Meron ba ang kausap po dito? Amen. Yung created faith, lumilikha ka ng pananampalataya. Pagkatapos mong lumikha ng faith, halimbawa,
magdedesisyon ka ng isang bagay, papasok ko sa trabaho na ito. I believe in the mighty name of Jesus Christ. Nag-create ka ng faith. Makakapasa ako sa exam na ito, sa trabaho kong ito, etc. Makakapasok ako dito, mag-ibang bansa, etc. Marami kang desisyon. Kakibad noon ay desisyon sa buhay. At lumikha ka ng pananampalataya, magne-negosyo ako by faith in the name of Jesus Christ. Magdedesisyon ako, ganito gagawin ko sa ganito ko, pamilya ko, etc. Kung may create ka ng faith without na pagtatanong sa Lord na kung will ba ni Lord yung desisyon mo. Amen? Kaya karamihan po ng pananampalataya nasa pananampalataya ng created faith noon, na kinreate nila yung faith nila, kadalasan mabibigo ka. Hindi lahat ng faith na nare-release natin ay mangyayari. Mangyayari siya kung ikaw ay nasa perfect faith sapagkat may word si Lord. Sumampalataya ka lang sa tinig ng Panginoon, humakbang ka. Hello? Maraming hakbang na pananampalataya. For example, magbibigay ako ng halimbawa katulad ni Pedro. Gawin kaya natin yung pumunta po ako sa dagat. May kasama akong bangka. Kikreate ako ng faith ko. I-quote ko yung word ni Jesus Christ. Lord, in the name of Jesus, lalakad ako sa tubig sa pangalan ni Jesus. Urabababa. May speaking of tongues pa yan, ano? Mag-quote na ako lahat. Lord, si Pedro ay lumakad sa tubig, lalakad din ako sa tubig. Lalakad din ako sa tubig. Kinreate ko lang yung faith na yon na lumakad ako sa tubig. Pag akbang ko sa aking paa, lumubog ako. Eto tanong ko. Sino ang may mali? Ang Biblia o yung taong nag-create ng faith na kinote lang yung verse, kinote lang ang Biblia? Hello? Na hindi naman pinapagawa ni Lord. Nag-create siya ng faith, lumubog siya. At ang mahirap dito, questionin natin ang word ng Lord. Questionin natin ang salita ng Panginoon. Nang salita ng Diyos ay hindi totoo ang word ni Lord. Hindi totoo ang sinasabi ng Biblia. Hindi totoo ang mga pangako ng Diyos. Hindi yan totoo. Bakit lumabas sa bibig ng mga tao na ang salita daw ng Diyos ay hindi totoo? Sapagkat sila'y lumikha ng kanilang sariling pananampalataya na hindi nakaka-align sa will ni Lord, kaya sila'y nabigo. Hello? Mag-ingat tayo sa pananampalataya. Gumraduate na po tayo sa mga pananampalataya na walang nangyayari sa ating pananampalataya sapagkat lagi tayong nagkikreate at lumilikha ng faith sa buhay po natin na hindi naman instruction ng Lord, na walang encouragement si Lord sa atin para hakbangan ang mga ganong klaseng hakbang sa buhay. Hello, amen? May mga kinreate na faith katulad po ng mahawakan ko lamang ang kanyang laylayan ng kanyang damit. Gagaling ako. Kinreate niya yung faith na yun sa kanya by faith. Kinreate niya. Nagkaroon ng result. Ang ibig ko sabihin dito, doon sa created faith, creating faith na yan, minsan may nangyayari dyan at minsan may hindi. Hello? Ulitin ko. Pag lumilikha ka ng faith, for example, ganito. Basta magne-negosyo nga po ako ngayon eh. Ganun ba? Opo. I believe po in the name of Jesus Christ, magtatagumpay ako sa negosyo. Yan, lumilikha ka na ng faith niyan. Ngayon, kung will ni Lord yung negosyo mo na yung mangyayari at magbe-bless talaga ng Lord yung negosyo mo. Pero pag kinreate mo lang yung faith mo, na by your own decision, na walang gabay ng Lord, magkikreate ka lang na, I believe, magne-negosyo ako in the name of Jesus. Parang ganito, nagbibigay ako ng halimbawa ng pananampalataya. Pupunta si Jonas, sa isang lugar na kung saan hindi pinapapunta ng Diyos. Anong nangyari kay Jonas? May faith siya, makakarating siya sa kanyang patutunguhan pero hindi siya nakarating doon bagkus ang storm ay dumating sa kanya. Dumagsa sa kanyang buhay ang isang problema na halos ikamatay niya. Walang iba kundi yung bagyo ng buhay. Ituturo ko din po sa inyo ang dalawang klase ng bagyo ng buhay. Dalawang klase ng storm sa buhay po natin. Pakinggan niyo po, maganda po ito. Ito pong si Jonas, may faith siya. Hindi will ni Lord na pumunta siya sa place na yon. Pumunta siya. Anong nangyari? Dumating ang storm. Kasama niya ang mga tripulante, mga seaman, nandun siya sa loob ng barko. Malakas ang unos. At sinabi ng mga tripulante, nagtaka sila bakit nangyayari sa atin itong ganitong klase ng
sitwasyon sa buhay, sila po ay nagdesisyon. Sa Jonas chapter 1 verse 11, lalo lumakas ang bagyo. Kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Pakinggan niyo po, no? Para pumayapa ang dagat. Anong gagawin namin para pumayapa ang dagat? Sinabi ni Jonas, ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. May mga problema sa buhay na may solusyon, hindi lang yung faith natin. Pakinggan niyo po Wow, glory to Jesus. May storm sa buhay, number 1 storm ito. Yung alam ng Diyos na pag pumunta ka dyan sa place na yan, babagyuhin ka. Ulitin ko. Alam ng Diyos na pag pumunta ka sa place na yan, Jonas, babagyuhin ka dyan dahil hindi will ni Lord na pumunta ka sa place na yan. Pumunta ka sa lugar na kung saan pinapapunta ko sa iyo, Jonas, at doon ka mangaral. Ipangaral mo ang salita ko, yun ang will ko sa iyo, Jonas. Si Jonas may sariling desisyon. Ang tawag po doon, bukod sa creating faith, ay ang head faith. Ang head faith po, ito po yung tinatawag na personal mong wisdom, personal mong knowledge. Kaya nga head faith. Hindi galing sa spirit ni Lord. Ito yung sinasabi sa Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart, do not lean on your own understanding. Sa Tagalog po, magtiwala ka sa Diyos at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Maraming faith po, based po sa head faith. Sariling wisdom, sariling karunungan. At lumilikha tayo ng isang desisyon based sa ating sariling karunungan at sinasampalatayanan natin yung plano na yon at pinlalo natin based sa ating sariling idea. Ano po? Ito po, pumunta po siya, iniisip niya makakalayo siya sa Diyos, pero binagyo siya. Ang bagyong pong ito ay hindi dahil sumunod siya sa Diyos. Binagyo siya sapagkat nag-disobey siya sa Diyos. Amen? Ulitin ko. Yung bagyong kanyang naranasan, hindi yung katulad ng bagyong naranasan ni Jesus Christ at naranasan ng mga alagad nung sila ay nasa Sea of Galilee. Two kinds of storm. Yung storm na likha ng pag-disobey natin sa Diyos at storm na likha ng pagsunod mo sa Diyos. Dalawang klase po yan. Hindi porket binabagyo ka, anong klaseng bagyo ang nararanasan mo? Bagyo na kung saan because of disobedience sapagkat sumusuway ka sa Diyos, ayaw mong sumunod sa kanyang kalooban, meron siya mga instruction, utos sa iyo, pero ayaw mong sumunod. Or, humakbang ka sa pananampalataya mo katulad ni Pedro at ng mga alagad na pumunta sa ibang bayo para magpalayas ng mga demonyo, pero binagyo sila habang sila ay patungo doon sa will ng Father na magpagaling ng may sakit at magpalayas ng mga demonyo. Ang storm na naranasan ni Jonas, ang solusyon ay ito, magbalik loob ka sa Diyos na tumawag sa iyo. Hindi siya nakukuha ng faith, na created faith, na head faith. Hindi siya nakukuha na by faith, tutuloy ko pa rin ang lakad ko. Sinabi ni Lord, hindi, by faith itutuloy ko ang lakad ko, patungo ako sa patutunguhan ko. By faith. By faith. Sabi ni Lord, hindi ka dyan. Nangyayari po yan sa mga Kristiyano. Lumalakad sa isang pananampalataya na hindi naman pinapalakad doon. Pero nag-create ka ng faith. Kaya ang nangyari, ang resulta po nun, bagyo. At kapag binabagyo ka, because of disobedience, ang solusyon sa bagyo, kung ikaw ay binabagyo ngayong kapatid, nanonood sa YouTube, in the name of Jesus Christ, kung ikaw ay binabagyo at sa tingin mo sa iyong sarili, ang bagyong ito ay bunga ng paglayo mo sa Diyos, isa lang ang solusyon dyan, magbalik loob ka sa Panginoon at papayapa ang sitwasyon. Hello! Kung napapakinggan nyo ito, mga kapatid kong minamahal sa YouTube, sa Facebook, o magiman po sa ating lahat, kung binabagyo ka ngayon, anong klaseng bagyo ang nararanasan mo? Bagyo dahil humakbang ka sa pananampalataya mo sa Diyos o bagyo dahil lumalayo ka sa kalooban ng Diyos? Si Jonas binagyo sapagkat lumayo sa will ni Lord. At ang nangyari, hinagis nga si Jonas po sa dagat. At kinain po siya ng malaking isda at dinala siya doon sa perfect will ng Ama. At dahil sa will ng Father na yon, nakita doon ang dakilang
pag-ibig, habag, katapatan ng Diyos sa buhay ni Jonas. Maraming nagrepent, maraming nagsisi, maraming na-bless sa buhay ni Jonas. Yun ang will ni Lord, yung may nabe-bless na tao sa iyo, kapatid. Nung si Jonas ay nandoon sa barko, hindi nabe-bless sa kanya ang mga kasamahan niya na mga seaman doon, mga tripulante doon, hindi nabe-bless, bagkus siya ay hindi blessing sa pamilya na mga nakatira doon, mga kasamahan niya doon sa barko na yun. Pero nung siya nagdesisyong bumalik sa Diyos, pumayapa ng sitwasyon. At nakikita ko sa mga oras na ito, kapatid kong minamahal, gusto mo ng kaayusan, pagagamdahin ng Lord muli ang inyong kinabukasan, ang inyong buhay, magbalik loob ka lang sa Panginoon. Aayusin ng Diyos ang mga bagay na sa tingin mo ngayon ay magulo. Sa tingin mo ngayon, yung para bang anong nang nangyayari sa akin, huwag na tayo makipagmatigasan sa kalooban ng Diyos. Ihakbang mo na ang iyong mga paa kung saan ka pinapapunta, kung saan ang will ni Lord, doon ka sa will ng Panginoon. At sigurado, at kapag sinampalatayanan mo yung will ni Lord, yes, I believe my Lord God. Wala man akong nakikita sa ngayon, pero nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, aayusin mo ang buhay ko. Yan nga yung we live by faith and not by sight. Amen? Sumasampalataya ka na sa isang bagay na hindi mo pa nakikita. Hindi mo pa nakikita yung magandang plano ng Lord. Sa ngayon, sumasampalataya ka pa lang. Kaysa sa isang pananampalatayang nakita mo na yung lugar na pupuntahan mo. Sa Facebook, sa Google. Amen? Nakikita mo na, oy, gusto ko dito. Oy, gusto ko dito. Nakikita mo na yung gusto mong bilhin. Oy, gusto ko. Nakikita mo na yung gusto mong bahay na bilhin. Oy, gusto ko to. Nakikita mo na. Pero si Lord, gusto niyang magtiwala ka sa Kanya sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Nang tanging nakakakita pa lamang ang Diyos. Na meron siyang nakikita napakagandang patotoo sa iyong buhay kung hahakbang ka lang sa pananampalataya. Ito po, yung storm ng pag-disobey. Pangalawang storm na ito, na negative storm, yung sa buhay po ni Paul. Sa Acts chapter 27, maganda po ito upang inyo pong mas lalong pahalagahan ang mga lingkod ng Panginoon. Acts chapter 27. Ang mga lingkod ng Panginoon na katulad ni Pablo, siya po ay ginapos, siya po ay kinulong, at dadalhin sa lugar na kung saan kinakailangan niyang humarap sa emperador. Ngunit bago mangyari yon, kinakailangan nilang maglayag, sumakay ng barko. At sa kanilang paglalayag, papunta po sa Phoenix o tinatawag na Creta. Nakita na ni Pablo, mayroon na siyang vision. Malakas ang bagyo doon. Lahat ng kargamento natin masisira. Barko masisira. Kitang-kita na agad ni Paul. Meron na siyang vision sa kanilang paglalakbay. May storm tayong kakaharapin, huwag na nating ituloy because of that storm. Ngayon sa Acts chapter 27, verse 10, sabi niya, mga Ginoo, sa tingin ko'y mapanganib na ang maglakbay mula ngayon. Sabi ni Paul, at maaaring mapinsala ang mga kargamento at ang barko. Larawan ang barko ng ari-arian, kargamento ng mga pagpapala, ng mga blessing, materially, etc. Larawan yan, pagmamay-ari, barko. Maaaring mapinsala ang mga kargamento at ang barko. At nanganganib pati ang ating buhay, sabi ni Paul sa Acts chapter 27 verse 10. Ngunit higit na pinahalagahan ng kapitan ng mga sundalo ang salita ng may-ari at kapitan ng barko kaysa sa payo ni Pablo. May payo ang lingkod ng Panginoon ni si Pablo. Huwag tayong tumuloy, mapanganib ang ating paglalakbay. May word, ulitin ko, may instruction. May word si Lord kay Paul. Huwag kang tumuloy, mapanganib. Huwag kang tumuloy, mapanganib. Huwag tayong tumuloy, mapanganib. Ngunit, ang pinakinggan ng mga seaman ay ang kapitan ng mga sundalo ang salita ng may-ari. Yung kapitan ng mga sundalo ang pinakinggan yung may-ari at kapitan ng barko kaysa sa payo ni Pablo. Ang may-ari at kapitan, halimbawa yung boss mo, nakakataas sa'yo.
Sino ba, ano ba ang meaning ng may-ari ng barko? May-ari ng kumpanya. Kapitan ng barko, posisyon yan, mas nakatataas sa'yo. Hello? May posisyon sa buhay. Sino ba si Pablo nakatali? Kumbaga, ikukulong. Ba't siya pakikinggan ng mga professional na to? Na kapitan ng barko at may-ari, kapitan ng barko at may-ari ng barko. Pag sinabing may-ari ng barko, mayaman to. Kasi may-ari ng barko. Barko po ang pagmamay-ari nito. Kapitan, hindi lang basta posisyon ito. Pag sinabing kapitan, mataas ang posisyon nito, mataas ang sahod nito. Amen? Pinapayuhan siya ni Pablo, wag tayong tumuloy, pero based sa kanilang tinatawag na head faith, humakbang pa rin sila. At nung sila'y humakbang, ano po ang nangyari po sa kanila? Umihip ang malakas na hangin sa kanila. At ano nyo pong nangyari? Nagulat na lamang sila. Totoo nga ang sinabi ni Pablo, binagyo sila habang sila'y naglalakbay. Nawala ang mga kargamento nila. Ano yung mga kargamento? Yung mga bit-bit na mga pagpapalas. Hello, na bit-bit nila, na pagmamay-ari nila o ng mga ibang mga tao. Nawala ang lahat, kargamento. Hindi lang kargamentong nawala, maging man ang barkong ari-arian nung may-ari ng barko nawasak. Bakit? Hindi nila pinakinggan si Paul. Mga kapatid kong minamahal, may mga Pablo, may mga pastor, may ebanghilista, teacher, propeta, na kung saan sinesend sa atin ng Diyos ang mga taong ito. Hindi porket tayo profesional, mataas ang katungkulan natin sa gobyerno, katungkulan natin sa mundo, meron tayong ari-arian na malaki ang ating ari-arian, katulad ng barko, kumpanya, na hindi na tayo makikinig sa mga Pablo ng buhay natin, na nakikita nila yung mga panganib sa ating mga buhay. Hello, sapagkat sila yung binibigyan ng Lord ng vision patungkol sa mga bagay na ito. Amen? Hindi sila nakinig kay Pablo. At dahil doon, nasira ang barko at ang mga kargamento nawala. At sinabi ng Biblia, patuloy na lumakas ang bagyo, kaya't kinabukasan ay sinimulan nilang itapon sa dagat ang mga kargamento. At ang sumunod na araw, itinapon din nila ang mga kagamitan ng barko. Matagal naming di nakita ang araw at ang mga bituin at hindi rin humuhupa ang napakalakas na bagyo. Ang tanong ko po ito, anong klaseng bagyo ang kanilang naranasan? Negative po, hindi po ba? Yung storm na ito. Hindi likha ng kanilang faith na perfect faith. Ang faith na kanilang pananampalataya, head faith. Amen? Head faith, hindi will ni Lord. Ang perfect faith, yung payo ni Paul. Ang head faith, yung faith ng yung may-ari ng barko. Magkaiba sila. Ano yung faith ng may-ari ng barko? Makakapunta tayo. Makakalayag tayo. Makakarating tayo sa dapat natin marating. Okay ang panahon. Naka-base sa literal, naka-base sa mga nakikita. Magandang panahon ngayon. Hindi naka-base sa vision. Hindi naka-base sa dreams. Hindi naka-base sa word ng Panginoon. Mapanganib ang head faith. Hello? Dahil matagal lang hindi kumakain ng mga barko, ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita, mga kasama kong nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Kreta. Ayun na. Kung ba nagsalita na si Pablo, mga kasama kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Kreta, hindi sana natin inabot ang ganito. Ito ngayon ang payo ko dahil nandoon na po eh. Ano po? Hindi na i-condemn ni Pablo yun. Hindi naman kasi ang Diyos ay nagko-condemn. Solusyon na po yung kinakailangan. Nandun na po. Yung barko, sira na, kargamento. Ito po yung payo niya. Ito ngayon ang payo ko. Lakasan ninyo ang inyong loob. Yes! Maaring nagkamali ka ng desisyon sa buhay. Maaring may desisyon ka na para bang head faith, sumampalataya ka by your own strength at nabigo ka sa pananampalataya. Payo ng Panginoon, lakasan mo ang loob mo. Sinabi niya, sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo, kaya nga lamang mamawasak ang barko. Ibig sabihin, life is more important than material things. Hello? Yung buhay mo ay higit na mahalaga. Nakita man mo ang iyong sarili na wala na ang lahat sa'yo. Ministry, blessing, pabor, trabaho, lahat na wala na sa'yo.
Pero bakit buhay ka pa rin hanggang ngayon? Sapagkat mas mahalaga pa rin sa Diyos ang buhay mo. Kaysa sa mga kargamento at barko ng larawan nito'y ari-arian mo ang magmamay-ari mo. Lahat ng nasa iyo, pera sa bank account na paubos na, nawawala na. Until now, sa tingin mo parang paano ka pa makakasurvive? Wala na yung mga kargamento ko, wala na yung ari-arian ko, wala na yung mga inipon ko, wasak na bahay ko, paano na binagyo, nasunog, paano na ito, nagsarado na kami ng tindahan, paano na ito, wala na, na-deport na ako, wala na, tinanggal na ako sa work, wala na, paano na. Kung sasabihin pa rin ng Panginoon, lakasan mo ang iyong loob, ang buhay mo pa rin ay higit na mahalaga kaysa sa mga bagay na nawala sa iyo. Hindi pinahintulutan ng Diyos na mamatay sila. Pinahintulutang mawala ang mga bagay na material, pero yung buhay nila hindi pinahintulutang mawala. Sapagat God is a God of many chances. God is a God of second chance. Hindi lang second chance, third chance, fourth chance. Nagbibigay pa rin siya ng pag-asa. Nagbibigay pa rin siya ng pagkakataon ng buhay mo ay muling bumalik sa Kanya. Sa perfect faith na gusto ng Diyos na makita niya sa iyo at tanggalin na natin sa buhay natin yung pananampalatayang lumilikha na kung saan ng self-will sa buhay natin. Hayaan natin isurrender yung will natin sa Diyos at sabihin, let your will be done, my Lord. At sa will ni Lord na yon, doon ka sumampalataya sa will ng Diyos na yon. At sigurado sa will ni Lord, makikita mo ang napakagandang plano niya sa buhay mo. Amen? Doon sa will niya. Doon sa will niya. At nagbigay ang Lord ng revelation sa buhay ni Paul, huwag kang matakot, Pablo, dapat kang humarap sa emperador, alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. O kapatid kong minamahal, minsan sa buhay natin, hindi natin ma-appreciate yung mga pastor sa buhay natin. Hindi natin ma-appreciate yung mga lingkod ng Diyos na kapamilya mo, kamag-anak mo, asawa mo, anak mo na lingkod ng Diyos. Na hindi mo napapansin, alang-alang sa asawa mo, inililigtas ka ng Diyos. Alang-alang sa anak mo, inililigtas ka ng Diyos. Alang-alang sa pamilya mong sumasampalataya kay Kristo, inililigtas ka ng Diyos. Yun po yung kapangyarihan kapag may sumasampalataya. Si Pablo lang ang sumasampalataya doon sa barko. Lahat ng mga tao doon iniligtas ng Diyos because of Paul. At kaya ding iligtas ng Diyos ang pamilya mo because of you. Because of you. Amen? Na gusto ng Lord iligtas ang buo mong pamilya. Yes, apektado na ang negosyo, apektado ang mga bagay na material, pero buhay pa rin ang pinakamahalaga. Kaya tinitipon-tipon pa rin ng Diyos yung buhay para maligtas ang buo nating sambahayan. Kahit wala na mga bagay na material, sa tingin mo naghihirapan na ang iyong buhay o ang inyong buhay. Amen? Life is more important. Salvation is more important than material things. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa ang siyang higit na mahalaga. Ngayon, yes, sabihin mo nang naligtas ka na, iniligtas ka sa sakuna, iniligtas ka sa panganib at nawala ang lahat ng sayo. Tutuldukan na ba ng Diyos na hindi ka na pagpapalain kasi wala na ang lahat sayo? No, hindi pa. Kaya nga may word ang Lord, dadako na tayo sa storm na kung saan yung positive storm. Ito yung positive storm na kung saan na si Pedro ay humakbang sa faith. At nung siya'y humakbang sa pananampalataya, nagulat siya'y nakalakad siya sa tubig. Hinakbangan niya muli ang kanyang paa. Nakalakad na naman siya sa tubig. Hinakbangan na naman, nakalakad siya sa tubig. At nung siya'y naglalakad sa tubig, bigla na lang bumugso ang malakas na hangin. At yung alon, napakalaki ng alon. At nung nakita ni Pablo, laki ng alon, lakas ng hangin, bumabagyo. Nagkaroon siya ng fear sa puso niya, which is ang instruction ni Lord, huwag kang matakot. God knows pag ikaw ay natakot, lulubog ka. God knows kapag ikaw ay natakot, hindi ka makakarating sa paroroonan ng gusto ng Lord na marating mo. Alam ni Jesus Christ na hindi makakarating si Pedro sa kanya kung siya'y matatakot. Kaya may instruction, huwag kang matakot. Sino sa inyo rito nakakaranas ng takot ngayon? Sino sa inyo rito na kung saan nakaranas na parabang natatakot ka? God's instruction na word ng Lord, makinig ka. Sabi niya, huwag kang matakot. Sapagkat pag ikaw ay natakot, doon magsisimula na lulubog ka. Kapatid, gagawin ng diablo ang lahat, i-distract tayo. Kasi ayaw ng diablo humakbang ka sa himala. Ayaw ng diablo, tatakutin ka niya sa pamagitan ng storm, sa pamagitan ng mga problema. Gusto ng diablo mag-focus ka sa alon ng buhay.
Yung alon na kung saan yung naapektuhan ka. Isip ko. Yung gusto niya yung maapektuhan yung mind mo. Yung namumroblema ka na. O paano to? Ba't ka namumroblema? Sapagkat may iniisip kang problema. Yun po yun. Ba't ka namumroblema sapagkat may iniisip kang problema? Pag wala kang iniisip na problema, hindi ka mamumroblema. Kapag ang iniisip mo ay ang pagtitiwala mo sa Diyos, minemeditate mo, ang pangako ni Lord sa'yo, come. May word, may propesya, may word ang Lord sa buhay mo. Then magtiwala ka doon. Hello? Amen? Magtiwala po tayo. Tignan niyo po, may word. Pastor, may word ako natanggap pagkapalain daw ako ng Diyos. Pastor, may word ako natanggap, ganito daw mangyayari sa kinabukasan ko, sa asawa ko, sa negosyo namin, sa katagan. Talaga ba? Wow, praise God. Oh, alam niyo, Pedro, may narinig akong word ni Lord. Come daw, come. Humakbang daw ako sa tubig. Wow, grabe yung word ni Lord, no? Hakbang daw ako sa tubig. Hallelujah. Sige, hakbang tayo, hakbang. Hakbang tayo, hakbang. Humakbang nga si Pedro. Abay, nagulat siya, nakalakad nga ng tubig. Ang daling humakbang kapag wala pang bagyo. Ang daling humakbang kapag may narinig kang word ng Lord at wala kang problemang kinakaharap. Ang daling humakbang, kapatid. Pero pag humakbang na si Pedro, wow, masayang-masaya siya. Sabi, first time sa kanyang buhay, nakalakad siya sa tubig. Pero habang siya lumalakbay, naglalakad, yun na, storm. Niyuyug-yug na siya. At doon na, hindi na siya makahakbang pa. Kapatid, itong word. Pahihintuin ka ng takot mo sa paghakbang mo. Salita ng Diyos sa buhay mo. Gusto niyang huwag kang humakbang ang kaaway, sapagkat ayaw ng kaaway na pumunta ka kay Jesus sa kanyang kalooban. Yung word na ito, hindi lang basta word, ito yung word ng Espiritu Santo. Come. At kung alam mo sa iyong sarili, Pastor, actually, may word na nga rin ang Lord. Humakbang na nga po ako eh. Yun na. Kapag ikaw ay binabagyo, bunga ng iyong pananampalataya, bunga ng pagsunod mo sa will ni Lord. Ito yung storm na ito. Kanina, yung storm ng negative, ang solusyon, bumalik ka sa Lord. Okay? Mag-repent ka, magsisi ka. Hindi mo siya mariremove in the mighty name of Jesus. Hindi mo siya mariremove ng power ni Lord. Pero ang storm na pagsunod kay Jesus, yung positive na storm, ito yung sinabi ni Jesus sa storm, tumigil ka hangin, tumigil ka bagyo. Ito yung sinasabi ni Lord sa Matthew chapter 17, kung maging silaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, sabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan. Storm, mountains, larawan po ito ng mga problema, evil spirit, demonic spirit, sicknesses, diseases, problems, troubles, in Jesus' name. In Jesus' name, remove. Na-remove at ni-remove ni Jesus Christ yung storm. Why? Nasa will siya ng Father. Kapag wala nga sa will ni Lord, kahit anong in the mighty name of Jesus, i-remove, yung dapat i-remove, hindi mariremove. Malimang magdesisyon kang mag-repent at magbalik sa will ni Lord. Magkaiba po yan. Amen? Kaya marami in the mighty name of Jesus Christ, sasabi, hindi kita kilala. Hello? Hindi kita kilala. Pero ginagamit yung word na in the mighty name of Jesus, pero hindi kita kilala. Minsan, kinaka-copy-paste din yung faith. Dahil sumampalataya sa sister, si brother, kokopyahin ko yung faith niya. Hindi po ito kopya-kopya faith. Personal mo itong pananampalataya sa Diyos na hindi mo pwedeng kopyahin lang. Na copy-paste at gagawin mo din. Alam mo sa iyong sarili. With all of your heart, you believe in the Lord. You believe in the Lord with all of your heart. Ito yung gusto ng Lord. Aalis tayo dito, magkakahiwa-hiwalay tayo dito. At ito ang gusto ng Panginoon na mangyari sa ating lahat. Magpatuloy kang humakbang, kapatid, kung ano man ang hinahakbangan mo ngayon. Kung ikaw ay nasa Lord ngayon, alam mo, will ni Lord yung hinahakbangan mo, susunod ka sa looban ng Diyos, at nakikita mo, binabagyo ka habang ikaw ay gumagawa. Nagtatrabaho ka, binabagyo ka, naglilingkod ka, binabagyo ka. Tuloy lang. By faith, ituloy mo. Kaya nga,
I will not be shaken. Ito yung word na pag humakbang ka, binabagyo, I will not be shaken. I will not be shaken. I will not be shaken. I will not be shaken, Jesus. I will not be shaken. Kahit binabagyo ka na, I will not be shaken. The mighty name of Jesus Christ. Yung unang will ni Lord. I will not be shaken. Put my trust, di ba? And I will not be shaken. Pakisabi sa iyong katabi, I will not be shaken. Sinasabi mo yan sa iyong katabi, ibig sabihin, hindi ako papa-apekto sa aking problema ngayon. Hindi ako magpapa-apekto. Yung word ng Lord kanina habang tayo sumasamba, ng instruction ng Panginoon, na sabihin ko sa inyo, huwag kayong magpa-apekto sa problemang nakikita nyo ngayon na bagyo. Sapagkat yaan ang magpapalubog sa inyo. Humahakbang ka na sa himala, kapatid. Kitang-kita na ng Diyos yan sa buhay mo. Nasa miracle ka na. In fact, ang lahat sa atin dito, karamihan sa atin dito, humakbang na sa barko. I mean, sa bangka, humakbang ka na, umalis ka na doon eh. Nasa dagat ka na ngayon ng himala eh. Nasa Sea of Galilee ka na ng himala sapagkat dininig mo ang word ni Lord sa buhay mong maglingkod. Naglingkod ka by faith. Amen? Sumampalataya ka by faith. Then naglilingkod ka na sa Lord. Nandun ka na eh. Nandun ka na eh. But the good news is this, may storm ka ngayon. As sinabi ng Lord, Matthew chapter 17, kung maging sinlaki ng buti ng mustang sa iyong pananalig sa Diyos, sabihin mo sa bundok na ito. Ibig sabihin, meron ka ng kapangyarihan na pigilan, wasakin ang lahat ng hadlang sa buhay mo in the mighty name of Jesus Christ. Hello? Na meron ka ng power, authority to remove ang mga problemang ito. By faith. Kaya pumupunta tayo sa dimension. Pumupunta tayo sa level ngayon, kapatid, na kayang mag-remove. At maging man kami, minsan na maging man ang church na ito, na pumupunta tayo sa dimension na kahit mabigat na problema ay kayang solusyonan ng Diyos. Amen? Yung nagpalayas ng demonyo, yung mga alagad, hindi na solusyonan yung problema, hindi lumayas. Bakit? Wala pa sila sa dimension na kung saan na nagre-remove ng mountain. Kaya tinuruan pa sila ng Lord na lahing walang pananampalataya. Hindi nyo ma-remove yan. Maliit na problema lang yan. Hindi mo ba ma-remove? Tampo lang yan. Bakit gusto nyo magkahiwalay? Hello? Problemang mag-asawa, problemang magkasintahan, tampuhan, gusto na magkahiwalayan. Will sila ni Lord. Amen? Konting negosyo, nalulugi ng kaunti. Gusto na agad bumitaw. Marami pa mga maliliit na problema na hindi sapat na dahilan para bumitaw ka. Hello? Amen? Hindi sapat na dahilan para ikaw ay bumitaw. Ang sinusolve na ng Diyos na problema, malalaking problema, hindi na maliliit. Mountains, ano ba ang larawan ng mountains? Ano ba larawan ng mountains? Anong larawan ng mountains? Bakit mountains? Bakit mountains? Bakit mountains? Alam ng Diyos, mountains malaki. Malaki. Kaya itong mga problemang malaki na ito, kaya palang ma-remove ito. Kaya palang solusyonan ng Diyos ito. Sinabi niya na malaki, mountains. But by faith, kaya itong i-remove. I-remove by faith. Amen? May the Lord God give us the ability to remove sa buhay natin yung mga mountains na ito ng kinakaharap natin sa buhay ngayon. Dinideclare natin sa ating buhay, sa oras na ito, hinahakbang natin ang ating mga paa by faith. Tuloy-tuloy tayo sa paglalakad, tuloy-tuloy tayo sa paglalakad, sa paggawa, sa kalooban ni Lord, sa will ni Lord, bagamat tayo'y binabagyo, may unos, may bagyo, may destruction, mayroon tayong nakikitang problema na kung saan nagkukos sa atin ng takot sa ating mga puso, nagkukos ng takot sa ating buhay. Please, yung kabataan, please. Konting urababashendere minda shekerebeka. Oh, shakarabandereminda senderebeka.
Thank you, Jesus Christ. Glory to Jesus. Ngayon, kapatid, pakinggan mo ang tinig ng Panginoon. Sinasabi ng Lord sa'yo, come. Sinasabi ng Lord sa'yo, kapatid, makinig ka. Hinakbang mo na ang paa mo. Lumalakad ka na sa himala. Pero may storm sa buhay mo na kung saan hinahadlangan ang pakakbang mo ng iyong mga paa. At nagre-release ang dyablo ng takot sa puso mo. Sapagkat alam ng dyablo pag natakot ka, ang himala ay hindi mo mararanasan. Alam ng dyablo kapag natakot ka, alam niya ito, ang weapon ng kaaway upang matalo ang faith is fear. Fear is from the devil, but faith is to God. Fear is false evidence sa buhay po natin. Appeal na parang siya'y totoo, pero hindi totoo. Tinatakot ka lang ng kaaway. Nananakot lang ang dyablo. Nagpapakita siya ng bagyo sa buhay natin na akala niya naman hindi kayang mawala sa pamamagitan ng ating pananampalataya. May the Lord God give us right now, bring us right now into the dimension of faith that can remove in the name of Jesus Christ mountains of problems, sicknesses and diseases, evil spirit, demonic spirit and curse in our lives in the name of Jesus. Ora baba shenderebe jabi, ora baba shamderebe kamderebe setarabanda karababandere shit. Ora baba shenderebe kamdem. In the name of Jesus Christ. Step, move. Come on. Hakbang mo muli. Iakbang mo ang iyong mga paa sa pananampalataya, sa pagtitiwala sa Diyos, despite the fact that you have a storm in life. Ano ang bagyo ngayon sa buhay mo? Gusto ng dyablo dalhin ka sa problemang pinoproblema mo. Mag-focus ka sa problema na pinoproblema mo. Yun ang gusto ng dyablo. But ang instruction ng Lord, focus ka lang kay Jesus. Focus ka lang kay Jesus. Focus ka lang sa word ni Jesus. Focus ka lang sa word ni Lord. Focus ka sa mga pangako ng Diyos. Focus ka sa Biblia. Huwag mong bigyan ng pansin. Huwag mong i-meditate ang mga problema mo. Palulubugin ka niyan the more na mag-meditate ka sa problema o sa mga salita ng taong negatibo na narinig mo laban sa'yo. Nagbibigay ito ng discouragement at nagbibigay ito sa buhay mo ng pagkatalo. Kapag ito'y mineditate mo, pwede kang matalo ng mga salita na naririnig mo. In the name of Jesus Christ, ang totoong salita ay ang word ni Lord sa'yo. Hindi ang word ng tao na mga negatibo against you, but the word of God na galing sa Kanya kung anong pagtingin niya sa'yo. Oh, hallelujah. Yes, karabababamde. And I will build my life. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation,
bumalik ka sa pagtitiwala sa Diyos, kapatid. Humakbang ka na sa pananampalataya at nung humakbang ka, akala mo madali lang, okay ang lahat, may himala, may miracle. Ngunit nagulat ka, bakit biglang habang naglilingkod ka at nagpapatuloy sa Diyos, para yatang may mga bagyo kang pinagdaanan at pinagdadaanan ngayon. Ngunit sinasabi ni Lord sa atin, huwag kang mag-focus sa bagyo na pinagdadaanan mo ngayon. Huwag kang mag-focus sa sakit. Huwag kang mag-focus sa pain. Huwag kang mag-focus sa mga salita against you. Huwag kang mag-focus sa sigaw ng tao. Huwag kang mag-focus sa panlalait ng tao. Huwag kang mag-focus sa mga ugali ng tao na para bang nakakainis sa part mo, na para bang naaapektuhan ka. Huwag kang mag-focus doon, kapatid. Huwag kang mag-focus sa mga chismis against you. Huwag kang mag-focus, kapatid, sa mga problema na nakikita mo ngayon. Wala kang pera ngayon, maliit ang kita, para bang wala ng trabaho, walang negosyo. Huwag kang mag-focus dyan, kapatid. Mag-focus ka sa salita ng Panginoon, sa mga pangako niya sa buhay mo. Yan ang instruction ng Lord na ibinababa niya sa oras na ito sa ating mga buhay, upang makalakad kang muli at patuloy kang lumakad sa himala. Magugulat ka, kapatid, na buhay ang Diyos natin ay totoo, na nangangako siya ay totoo. Tunay siyang Diyos na kung saan pang nagsalita, pinangyayari ang kanyang mga salita. Ang Diyos natin na hindi patay. Naririnig niya ang ating iyak, naririnig niya ang ating mga luha, naririnig niya ang lahat ng ating mga daing, ang ating mga hinaing. Kitang-kita niya ang mga problema ang kinakaharap mo ngayon. Kitang-kita niya ang iyong pag-iisa. Nakikita niya kung paano ka umiiyak gabi-gabi. Nakikita niya kung paano ka naghihirap ngayon. Alam niya ang kalagayan mo, alam niya ang katayuan mo. Kaya nga sinasabi niya sa iyo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot na sumunod sa will ni Lord, sa kalooban ng Panginoon, na magbalik loob sa Kanya at maglingkod sa Kanya. Huwag kang matatakot, sapagkat magandang plano niya sa buhay mo at makikita mong muli. Humakbang ka sa kalooban ng Diyos, unti-unti ang mga tao ay magugulat ka na pagpapala na sila muli sa buhay mo, na be-bless na muli sila sa buhay mo. Nagiging liwanag ka na muli sa mga tao. Ang salita mo'y nagiging pagpapala muli. Ang mga post mo muling nagiging pagpapala muli. Ang presensya mo muli nagiging pagpapala muli. Ang buhay mo'y nagiging liwanag muli. Nagiging asing ka muli. Hinahakbangan mong muli ang mga kalooban ng Diyos na minsan na hinakbangan mo noon, ngunit tinalikuran mo because of discouragement, because of negative words. At ngayon pinababalik ka ng Panginoon sa Kanyang perpektong kalooban, sa kalooban na kung saan maglingkod ka sa Kanya, sa kalooban na magtiwala ka sa Kanya. Hawak niya ang anak mo, hawak niya ang kinabukasan ng asawa mo, hawak niya ang kinabukasan ng pamilya mo, hawak niya ang kinabukasan mo. Kaya nga, do not fear, do not fear, do not fear. But once again, ihakbang natin ang ating mga paa to serve the Lord, to lift up His name, and to believe in all His promises. And God will do something great. God will do something great. Kaya niyang i-remove, my Lord God, right now, in the mighty name of Jesus Christ, all the mountains in life individually right now sa buhay po namin. By faith, nire-remove namin ang lahat ng atake ng kaaway sa buhay namin, ang lahat ng sumpa ng mga curses ng diablo sa buhay namin, ang lahat ng hindrances, hadlang sa buhay namin, na mga hadlang sa aming paglalakbay patungo sa iyong perpektong kalooban. Be removed right now. Be removed right now. Be removed. Be removed right now by faith in the mighty name of Jesus Christ. May the Lord God bring you into another level of faith, into that dimension of faith that produces results, that produces results, that kind of faith, perfect faith, in the name of Jesus Christ. Bring us into that level of faith, into perfect faith, into perfect faith, into perfect faith, aligned to the will of the Father, more of the will of the Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Rise up again and walk. Rise up again and step again your feet to the Lord God. Hallelujah! Hakbang, kapatid!
Do not allow yourself na ikaw ay maapektuhan ng bagyo ng buhay. For the last time, I will build my life. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. Ano ang nagpapashake sa'yo ngayon? Sakit? Problema? Asawa? Anak? Salita ng tao against you? Emotion? Declare your faith that I will not be shaken. Kabiguan, pagsuway, I will not be shaken. I will not be shaken. Walang makakahadlang sa iyong paghakbang. Hindi ang bagyo ng buhay ang magpapahadlang. Move. Hakbang. 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 Huwag kang matakot, kapatid. Fear is from the devil. Rebuke that fear. Remove that fear in your life. Use your faith, na faith ng Lord na ipinagkakaloob sa dimension ng nagpapa-remove ng fear. Remove that kind of fear in your life. Bind it. Bind it. Ang doubt, bind it and remove it in your life. Tinuturuan tayo ng Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to you, Jesus. At meron po tayo Holy Communion sa oras na ito. By faith, ang ating Holy Communion ay gamitin ni Lord na instrumento para alalahanin ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. I am the God that healeth thee. O Lord ay nagpapagaling ng may sakit. By stripes, we are healed. Patuloy na nire-release natin ang ating faith. God confirmed His word, not just about a word only, but manifestation na nagre-result ng healing and deliverance and signs and wonders. Kung meron na po kayong tinapay dyan, saro, meron na po ba tayo? Tawagin po natin si Pastora Sara para po sa pananalangin at pangunguna po sa ating Holy Communion sa oras na ito. You are the God, my disease. You are the Lord, my healer. Glorify your name, Jesus. Purify the hearts of your people today. Every link that we have from our sin,
from the passing of our ancestors. Forgive your people. Sanctify us. For us, O Lord God, to freely partake, O Lord, your body and your blood. Thank you, Lord, for the great privilege that we have today. For us to hold, O Lord God, the elements of your blood and the elements of your body. We declare, O Lord God, just like what you have said, we do not only remember, O Lord God, ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, but we also receive the inheritance of what your body has done for us, O Lord God. Kaya naman, Lord, sa oras po na ito, habang nakataas, Panginoon, ang mga saro, ang mga tinapay, O Lord God, your body has been broken, O Lord God, has been crushed for us to receive our healing, O Lord God. And right now, O Lord God, we receive this inheritance. Reach out for your people today as we take this bread and drink the cup, O Lord God. It is a symbol of your blood, O Lord God. Locate every types of sickness, every hidden sickness, every hidden disease in the body of your people right now, every hidden bacteria, every hidden virus, O Lord God, in the body of your people. This is another key that you are releasing to us, O Lord God. Sometimes the key is declaration, sometimes the key is worship, but there are times the key is Holy Communion. And right now, O Lord God, we receive the inheritance, O Lord God, of your blood and of your body right now, O Lord God. In the mighty name of Jesus, reach out, O Lord God. This is your word. There will be a specific location that you will reach out for your people. Gaano man ang kalalim ng balon, O Lord, ng kanalalagyan ng iyong mga anak. Gaano man kalalim ang kinalubugan ni Pedro dahil nakita niya ang storm. Gaano man ang kinabagsakan ni Mary Magdalene. But you reach out, O Lord God. You reach out and bring freedom. You reach out and bring strength. You reach out and bring healing. And right now, as we partake this communion, you will reach out to your people, O Lord God. In the mighty name of Jesus, we receive our healing in our body. We receive freedom in our present, in our future life, even in our generation. In the mighty name of Jesus, kainin po natin ang tinapay. And right now, as we hold the cup of your blood, O Lord God, this blood, O Lord God, that wash away all of our sins, O Lord. That wash away all of our infirmities, O Lord God. Masama, O Lord God, your blood is more than enough, O Lord God, to cleanse us, to purify us. And we drink this, O Lord God, as a sign, O Lord God, of remembrance of your works, O Lord God, in the cross. In the name of Jesus, inumin po natin ang saro. Seal every healing, seal every freedom, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. Amen. Kung may mga times po na kailangan nating may leading sa atin na mag-Holy Communion kahit hindi Sunday, may isang lingkod ng Lord na isa to sa key na binigay ng Lord sa kanya. So, para gumaling siya sa karamdaman niya, lupus, yung sakit niya, kailangan niya mag-take ng communion, Holy Communion every day. So, dahil po doon gumaling po siya. So, this is another key. Another key po to. So, sa atin pong pagbibigay, napagpala po tayo, amen, sa araw na to. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin si Lord ng malakas muna sa ating pagbibigay before our closing prayer po. Gusto ko pong i-share yung bagay na to. Hindi ko lang po hawak yung verse ngayon. God give us a specific garden.
Nang likhain ng Lord ang sanlibutan, nilagay ni Lord si Adan at saka si Eva sa Garden of Eden para pamahalaan yung garden. Bawat anak ng Lord, bawat tao, binigyan ng Lord ng kanya-kanyang garden where we can plant, where we can reap, where we can scatter seed. Binigyan po tayo ng Lord ng specific garden. Regardless kung wala tayong ginagawa sa garden or may ginagawa tayo sa garden, may something po sa kanyang nangyayari. Kahit matulog yung isang tao, alam po to ng mga nakaranas na magtanim or magsasaka. Natulog lang siya, wala siyang ginawa doon, hindi siya nagplant ng kahit anong binhi doon, biglang may tutubo doon na ligaw na damo. Kahit wala po siyang ginawa. At the same time, how much more kung may ginawa siya? How much more kung nagtanim siya? So we have the ability, the capability to control kung ano yung mangyayari sa garden natin. Garden po speaks yung favor ng Lord sa life natin. Yung binibigay sa atin ng Lord na resources, yung binibigay sa atin ng Lord na pagpapala, may specific siyang binibigay na sa ating kakayahan. Anong gagawin ko? Wala akong gagawin, may tutubong weeds. May tutubong ligaw na damo. May kakain na kung ano-anong insekto, may kakain, may titirang kung ano-anong daga, may titirang kung ano-anong peste, wala tayong ginagawa. But if we take charge dun sa garden na kung saan binigay sa atin ng Lord, hindi ako pumapayag na sa garden na to, hindi ako aani. Hindi ako papayag na sa garden na binigay sa akin ng Lord na to, na hindi ako magtatanim dito kasi gusto kong umani. So, tayo po yung magde-decide. Katulad po na sabi ko po, regardless kung wala kang gawin sa garden o may gawin ka, parehas pong may nangyari. Bad or good. But we take it intentionally. Bakit po tayo nagbibigay ng tithes and offering? Bakit tayo nagsisid? Kasi nilalabanan natin, pinuputol po natin yung sumpa ng kahirapan sa buhay natin. It is the only way para makat po yung generational poverty sa life natin. Bukod sa prayer, yung actions of faith, yung actions of faithfulness na, Lord, ginagawa ko to, tinatanggal, binubunot ko yung mga damo hindi dapat nandito o tinatanggal ko yung mga pesteng kumakain ng mga ani namin. At because of that, dahil nagtatanim tayo faithfully, nadidiminish or naaalis yung mga bagay na mga nandoon sa garden na binigay sa atin ng Lord. Hindi tayo walang garden, we have a garden. Hindi lang natin alam na may garden tayo. Kaya right now, as we give at sa atin pong pag-uwi, we will express our faith na patuloy ang Lord magpapasibol ng hindi isang puno, maraming mga puno na kung saan maraming mapapagpala through our lives. Tayo pong lahat ay pumikit. We thank you, Father God, because you are the giver, O Lord God, of every favor, of every blessing, O Lord God, ng inyo pong mga anak. And right now, O Lord God, in the name of Jesus, as we give what is due for you, as we give the tithes, as we give the offering, as we give, O Lord God, the seed of faith, O Lord God, in the mighty name of Jesus, ay inaalis nito, O Lord God, anumang mga damo na tinanim ng kaaway, anumang mga peste na dinala ng kaaway upang sirain ang aming mga negosyo, sirain ang aming mga trabaho, nakawin ang aming mga resources, hindi makapag-breakthrough sa career. In the mighty name of Jesus Christ, pinapatay namin ito sa pamamagitan ng aming pagkakaloob sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. And we will see sprouting of trees, more trees to sprout in our gardens. In the mighty name of Jesus Christ, sa pangalan ni Jesus. And right now, O Lord God, bless your people, provide the needs of your people, O Lord God, protect, Lord God, your people in the mighty name of Jesus. As we depart in this place, your blood is with us. Your covering is with us. Your joy is with us. Your peace, Lord,
is with us, O Lord God, at matatagpuan mo kami, Panginoon, hindi sa maliit na pananampalataya, but Lord, in a perfect faith, O Lord God, that we will move, we will walk, we will come when you say we need to come. We will walk, O Lord God, when you say we need to walk, O Lord God. When you say we will run, O Lord God, not because everything is peaceful, but because you have your word, O Lord God. And right now, bring us to another level of faith. Bring us to another dimension, O Lord God, that it can shake the kingdom of hell, that it can shake the works of the enemy in the lives of your people, and even in the lives of other people. In the mighty name of Jesus Christ, sa pangalan ni Jesus, grant us, O Lord God, this desire, this prayer, O Lord God. Minsan lang kami mabubuhay sa mundo. Hayaan mo kami mabuhay na lang mga tao, O Lord God, na may dakilang pananampalataya sa iyo, O Lord God. At hindi mo namin maririnig ang salitang ikaw na napakaliit ng pananampalataya. Kundi makikita namin, hila pa ako nakitang pananampalataya ng katulad ng sayo. We declare that word right now in the mighty name of Jesus in our lives today. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for the strength. Thank you, Lord, for your healing. Thank you, Lord, for your freedom. Thank you, Lord, for your touch. Thank you for your way, O Lord God, sa buhay ng inyong mga anak. We give you the highest praise and glory in the mighty name of Jesus. Everybody say amen, amen. Amen, praise God. At bago po tayo umuwi, salamat po sa inyong pagdalo. We appreciate your presence po sa lugar na ito. Pwede po tayo magkamayan sa bawat isa. See you po next week. God bless po.